Naalala niyo pa ba si Joey Marquez, ang isang komedyanting artista, isang basketballista, isang mayor, at ngayon ay nagiging magsasaka? Totoo nga ba ito? Naghihirap na nga ba si Joey Marquez? Ating pakinggan ang kanyang mga kwento mamaya sa interview ni Miss Corena Sanchez. Dito sa kanyang bukid ay makikita natin sa kanyang farm na mayroon pala siyang mga tanim na dragon fruits at napakalaki, malawak ang kanyang taniman. Ito lang kaya ang kanyang source of income o marami pa? O di kaya ito'y libangan lamang? Ating pakinggan ang mga interview ni Miss Corena Sanchez dito sa bidyong ito maya-maya lamang. Napakarami na daw ang anak ngayon ni Joey sa iba't ibang babae, mayroong 16, kaya nagsisikap ito. Kaya dito marinig natin kay Miss Corena Sanchez ang kwento ng buhay ni Joey. Parang kahit na anong itanim mo dito talaga. Tutubo. Magtanim ka kaya ng 1,000 pesos. Baka, money tree. Money tree. Actually, natanong ako, tinanim ko dalawa doon. Totoo ba? Okay. Ganun. O, fertilizer mo, barya. Para talagang maglabas siya ng pera, di ba? I love it. Ito, kudos kay Miss Corena Sanchez. Maraming salamat sa video at ito yung aerial view ng kanyang plantation ni Joey ng mga dragon fruits. Merong 3 variety daw diyan, kulay pula, kulay yellow at kulay puti. At lahat ay matatamis. Kasi ang lupa diyan ay maganda raw. Hindi ko tiyak kung saang lugar ito kasi hindi sinasabi. Pero ang tiyak ay meron ngang farm si Joey at siya mismo ang nangangalaga sa mga tanim diyan para meron siyang ehersisyo at pastime. Wow, wow, wow! Wow, wow nga. A real Oh, dragon fruit ganda, oh. plantation. I feel like a hasindero. Feeling mo hasindero ka pag dumadaan ka dito. Minsan, kailangan nakasumbrero talaga ako sa may kabayo. Why not? Diba? Bakit ba? Likas talaga na komedyante ito si Joey Marquez. At naalala nyo ba na si Alma Moreno, isang napakaganda at sikat na artista noong 80s, ay nagiging kasintahan din ni Joey Marquez at marami pang ibang magagandang artista noon ay walang kawala kay Joey kasi Mr. Playboy ito, si Joey Marquez. Hindi ganong gwapo pero matangkad kasi at galing sa prominente at mayamang pamilya. Ang best friend nito ay si Richard Gomez na matangkad din, modelo at gwapo at marami din chicks. Naalala nyo, nagsuntukan pa sila Ruben Padilla saka si Richard Gomez noon dahil lamang kay Sharon Cuneta, di ba? Na pagkaganda ng noon ng showbiz sa kapanahonan ng mga sikat na yun. Okay, patuloy tayo sa panonood dito sa napakagandang taniman ng dragon fruit ni Joey Marquez. Nagtatanim ng dragon fruit. Unang-una kasi yung soil perfect for dragon fruit. Ang tataba oh. The soil. The soil, number one. Very important yan eh. Matamis itong Matamis yan. There are 3 colors. White, Pero wala akong nakitang bunga. And this is? red, and yellow. Wow. And very healthy. Very healthy. Yeah. Because good for the intestine. Sino naman ang magmamana ng lahat ng ito? Hopefully, Joey. Ha? sa mga anak ko parang walang interesado. Totoo ba? Gusto nila yung buhay. Gusto nila. Correct. Pero feeling mo, may lakas ka pa talaga to keep this going. Meron daw 60 na anak ito si Joey at lahat ay walang hilig sa pagtanim o sa man lang dyan sa dragon fruit. Kaya walang magmamana ng tanim na ito. Sayang. Ang ganda naman ng ng pananim. Ang gaganda ng kulay ng ng mga yung parang dahon ng dragon fruit. Kapag ganyan na kulay, ibig sabihin malusog. Going at least for the next 10, 20 years. Hopefully, if I live that long, so as long as I can breathe ito. Oh, hindi ba? Alam mo, sabi nga nila, hayaan mo na yung
mga anak dahil magde-decide sila para sa sarili nila. Ang importante, ikaw ang talagang you live your best life. Saka masaya. At masaya. And I'm very happy. Ayan, yan lang ang tanging maganda sa buhay. Libre yan, walang bayad ang pagiging masaya. Kahit mayaman ka katulad ni Kibuloy, hindi na masaya. Ang dami-daming kaso. Kaya kahit mahirap, basta't masaya, yan na yung kayamanan mo. Ang pagiging masaya ay magdadala yan ng good health sa katawan. At kung palagi kang stress, may problema, palaging may problema, maraming kaso, nako, katulad sa kumpare natin, ay walang kakwenta-kwenta ang kayamanan dyan. Yan ang totoo. Kaya ito, Joey Marquez, believe din ako, from playboy to magsasaka, from mayor to magsasaka. Simpleng buhay, magandang buhay yan. So what's in the future for Joey Marquez? Hopefully to live long, number one. Number two is to provide continuously for my children. Forever. Ako? Forever yan is it's a lifetime commitment. Correct. O tanong, madadagdagan mo ba ang mga anak? Hindi na! Ayan, ang malaking hindi na, no? Kasi 16 kasi ang daming pakainin mo. Sa iba't ibang asawa yun, ha? Sa iba't ibang babae. At si Joey ang nagpalaki diyan sa may mansyon naman yan. At doon lahat nakatira sa kanyang mansyon. Ang mga anak ng kanyang mga nobya noon. At pumayag naman daw ang mga nanay na diyan titira sa kanya at siya din ang nagsustento sa mga bata. Kaya kahit walang asawa ito, kahit playboy, ay meron naman siyang itong pananagutan at meron namang sustento. Ibig sabihin mabait na ama pero hindi mabait na asawa. Kasi ang daming babae pero mabait na ama si Joey Marquez. Hindi na! Okay, sang-ayon kami sa'yo dyan. Okay, so dito na lang tayo, masagana ng buhay, masaya. Congratulations on a life well lived. Okay, so Galing, hanggang dito lang tayo. galing. Inspiration talaga. Thank you so much. Okay. Maraming salamat din sa iyo, Miss Corina. Kung ilang taon na ay maganda ka pa rin. Ang kanyang 16 Ayan. na anak. Ayan. Palakpakan natin ulit 16 na anak. 16, yan nga ang greatest achievement ng isang playboy, ang merong 16 na anak. So hanggang sa muli, I wish na napangiti ko kayo sa video na ito, mga ka-art lover. Ako'y magpaalam na, and I'll see you on our next upload.